greenhouse ano. At narito po yung mga jade ano, yung lupang ginagamit natin. Tapos sa ibabaw po nilalagyan namin natin is yung mga black spot po ano. Normal, mas maliliit po yung pinakadahon niya at mas mapupula no. Jade plant, yan yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito kasi ang dalas ko pa rin makabasa na 5 beses na po akong bumibili ng jade plant, laging namamatay, hindi ako makabuhay, kung ano-ano no. Bigyan ko lang siguro kayo ng konting updates kasi yung iba now pa lang mag-aalaga, beginners ano, pero yung iba naman meron akong nababasa na talagang sa kanila nahiyang na yung jade nila no, kasi it's a matter of hiyangan, ika nga kapag nag-aalaga ng jade ano. Pero pag-usapan natin iba't ibang facts, iba't ibang tungkol dito sa halamang ito para makabuhay kayo. Napakadami ko nang nagawang video tungkol dito no. Pwede nyo pong balikan yan ano, at itry yung iba't ibang method na tinuro natin para sa pag-aalaga nitong maswerteng halamang jade ano. At yan po yung inyong matutunghayan ngayong araw na to. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. Narito yung isa kong jade. Ito ulanin arawin ano, yung jade na to. Kaya lang minsan po kapag halimbawa yung sasapit na yung tag-ulan, may times po na sinisilong-silong ko rin sila no. Pero rain or shine, pwedeng-pwede po yung jade ano. Kapag in-acquire nyo po yung jade mula dun sa plastic bags no, na tinatawag yung kulay black po ano, na tinataniman po, yung seedling bags. Pansinin nyo po yung kanilang lupa, talagang minsan dikit-dikit, clay, no? Nakadepende po kasi yung lupa dun sa lokasyon. Lagi ko yan sinasabi, no? Para mag-thrive po yung halaman, kailangan po ibagay yung potting mix na ginagamit dun sa klima, no? Kapag nasa highland ka po, sabi ko, ang mga succulents nabubuhay dyan. And talagang dyan po mahangin, natutuyo na kagad yung lupa, tapos maaraw, natutuyo kagad. Kapag halimbawang umulan, kinabukasan lang, minsan makita mo tuyo na yung kanilang lupa ano. Ibang iba po yan dito sa lowland. Ang tendency kapag halimbawang mag-aalaga tayo dito, hindi natin alam yung nature ng plants. Ang jade plant ay isang succulents po na nag-iimbak ng tubig sa kanilang mga dahon, sa katawan. And kapag nasobrahan po yan ng tubig, ang tendency na overwater, lumalambot po yung kanyang stem. Tapos po, maaring mamatay, no? Kapag unang-una pong baba ng jade plant dito sa lowland, galing po dyan sa highland, at nagbago po yung klima niyan, talaga pong maninibago yan. May chance po na maglagas-lagas yung mga dahon, ano. Pero ang ilan po sa na-encounter natin is yung mga black spot po, ano. Normal lang yan. Actually, sinasabi kong normal kasi kadalasan yan yung nangyayari. Pero, maaring sakit po yon ano, sa pagpapalit ng klima or sa paninibago nila, no? Water fungus, minsan yun po ang nagiging sanhi. Kapag halimbawa pong ang inyong lupa ay laging basa, no? Diyan po nagsisimula yung fungus. Tapos po makita nyo lalambot na yung jade plant nyo at mamamatay, ano? Kapag halimbawa naman po ang jade plant nyo po, nakita nyo yun dun sa mga pinakapugot nya may tumutubo ng dahon, yan po yung sinyales na talagang nahiyang na siya sa pwesto kasi tinutubuan na siya ng panibagong dahon. Kapag po yung original na dahon pa rin yung nakalagay dyan, tapos naputulan kayo ng sanga, wala pang tumutubo, hindi pa po kayo sigurado dyan, ano. Magiging sigurado po kayo na talagang nakapag-adjust na yung inyong jade plant kapag may sumibol na po na bagong yan,
mga dahon sa kanya, no? Ibig sabihin, nahihiyang na siya. Ano pa ba dapat tandaan? Puntahan po natin yung ating greenhouse. Dan, kasi marami ding jade. Ito lang yung aking jade na talagang pinapaulanan natin, ano, at pinapaarawan. Kasi po, kapag stable na yung jade nyo, pwede nang ganyan yung gawin nyo, no? Kaya lang, sabi ko nga, dapat meron pa rin proteksyon ng net katulad nito. Okay yung araw niya, pero meron pa rin proteksyon, ano. Nandito po tayo sa ating greenhouse, ano. At narito po yung mga jade, ano, na pinapalagak sa atin. Ito po yung kay Ma'am Donna, at iyan naman po yung kay Doktora, no, Doktora ng Bayan, Doktora Maribel. So ito po, sabi ko sa inyo, ang mga jade plant po talagang sobrang maganda yung simbolismo nila, no, dahil nga doon sa bilog-bilog nilang dahon, tinuturing sila na sumisimbolo ng wealth, no. Yung kanilang mga dahon po, usually may mga red, yan, na parang tips, ano, yan yung mga stress, ano. Pero pagdating po dito sa lowland, medyo nagfe-fade po yan, ano. Meron na tayo dito, napakatagal na nito, no, sa atin, ano. At sabi ko nga, dito nabubuhay, ano. Bakit? Kasi po ang ginagamit nating pating mix, kadalasan po yung ating MDP soil mix, yan po, no. Pero dito po, ang ginagawa namin, inuuna namin yung MDP soil mix, ano, yung ating fast draining, yung mas maraming pamis. Mamaya papakita ko sa inyo yung lupang ginagamit natin. Tapos sa ibabaw po, nilalagyan namin ng pamis, ano. Kasi po, doon nagmumula minsan sa lupa, ano, yung fungus, no. Meron ding tendency na ganito yung nangyayari. Pakita ko sa inyo itong isang jade natin, ano. Ayan po, ano. So ibig sabihin naman po nito, kapag halimbawang kulang naman sila sa dilig, nade-dehydrated din po yan, no. Akala nyo minsan yung pagkabulok po ay dahil lang dun sa sobrang tubig, ano. Kapag ganito po, yan, minsan napabayaan, ano. Katulad yan. Gagawin nyo po is kakat nyo lang po yan, ano. Or kung halimbawa pang yan, hindi pa lumalambot siya at medyo matigas pa, mahahabol pa, pwedeng i-water therapy lang po. Maghahabol lang kayo, no, ng pagdidilig, no. Pero kapag halimbawa po yung lumambot naman, sobrang lambot nung katawan tsaka nung mga dahon, pag piniga mo yung dahon niya, makikita mo may tubig-tubig, yan po ay senyales ng overwatering naman po, ano. Mahalaga pong malaman natin na ito po ay dapat na full sun. May mga ilang lugar lang po talaga na pwedeng ipasok yung mga jade plant sa loob ng bahay, ano, dahil po ginagawa nilang parang display sa bahay. Pero po dito sa lowland kasi, importante rin pong malaman natin na kapag halimbawang kulang na kulang yung mga jade plant sa sikat ng araw, yan po, malalagas yung mga dahon nila, no, at unti-unti po yung ma-etulate. Yung etulations po na tinatawag, yung pag-iba-iba nung forma, no. At maganda po na malaman nyo na 6 to 8 hours pwede po yung mga jade na i-expose sa araw. Kaya lang po yung inyong mga bubong kailangan din po medyo may protections, ano, kasi kapag nasunog naman po yung dahon nito, sobrang makikita nyo rin po na talagang meron siyang pinaka brown, no, nasunog katulad nito, yan, pag over naman, ano. Madali lang din naman yan, tatanggalin lang din naman yan, ano. Pansinin nyo po, kapag halimbawang yung inyong jade plant naman po ay medyo matte, no, yan, medyo matte, yan po yung senyales na talagang nakapag-adjust na po siya sa lowland, ano. Tapos eventually naman po kikintab sila, no, kikintab sila. Pero yung kulay ng jade plant na may pagka-red, konting-konti na lang po yung mababanaag nyo dun sa pinaka tips niya na red, pero nagiging parang
brown to maroon yung kulay niya, no. Yan po yung ibig sabihin na kapag adjust. Ang importante po kasi is buhay at healthy po yung jade, ano. Sa kulay po, madali na po yan. Pag talagang okay na at stable na, pwede nyo nang pakulayin, ano, sa pagbigay sa kanya ng enough na sunlight. Kung hindi po maiiwasan na wala kayo talagang space sa lugar nyo at sa loob lang ng bahay, pwede ilagay nyo po sila sa bintana na nasisinaga ng araw o nasisikatan ng araw, yung magandang light conditions, ano, bright area, or kaya suportahan nyo po sila ng grow lights or fluorescent lamp, ano, para po maganda. So marami pong iba't ibang variety ng jade, ano, at nakakatuwa na sa pagdaan ng panahon ang dami nating nakikita. Sige, ikot ko kayo sa aming garden, tapos pakita ko yung iba't ibang varieties pa ng jade. Narito po yung ating MDP soil mix, ano. Ito po available dito sa ating garden. Pwede po kayong yan, mag inquire dun sa ating Facebook page para po maka-order kayo niyan, ano. Yan po ay fast draining na potting mix para po sa ating mga succulents, ano. At ito po magandang gamitin sa ating jade plant. Tapos po yung pinaka upper part, lagyan nyo po ng pamis, ano. Actually may ginawa po tayong mga videos yan, yung common problems ng jade at yung mga propagations ng jade, mga iba't ibang method sa pagtatanim ng jade. Subukan nyo po yan, ano, kung ano po yung mahiyang sa inyo, no. Anyways, ayan, ikot tayo. Meron tayong makikitang iba't ibang varieties ng jade dito sa ating garden. Ito, oh, look, mas maliliit po yung pinakadahon niya at mas mapupula, no. Yan po yung nakikita nating ibang variety naman ng jade na talagang nauuso. Meron rin po tayo nakikitang jade na ganito na medyo matulis po, ano, yung kanyang pabilog na dahon. Yan po, ano, yung Saigon jade naman na tinatawag natin. At meron din po tayong mga jadelet naman, no, o elephant bush. Ito ay uri ng portulaca, pero tinagurian at binansagan na rin siyang jadelet, no, o jade plant. Ayan yung kanyang mga dahon, sobrang liliit na green. At meron din naman tayong mga curly jade. Ito maganda to, no. Actually hindi siya obata, krasula, no, pero tinagurian na rin siya na curly jade naman dahil sa pagkakahawig ng kanyang mga pinaka dahon dun po sa bilog-bilog na dahon ng mga jade, ano. Ang tawag po dito is curly jade naman, ano, dito sa Pilipinas. Ito naman yung tinagurian nating jadelet pink, yan, or variegated jadelet, na ito naman yung puti-puti yung kanyang dahon. Minsan kapag stress, mamula-mula, no, na counterpart naman nung jadelet green na tinatawag natin. So tinuturing din yung mga jade, portulaca apra din yan, or elephant bush. Yan, isa rin po dun sa mga tinuturing na parang kalahi o kapamilya, kawangke, kamuka ng jade plant. Kapag stable na po ang jade nyo, yan, pwede nyo na po yung paliguan ng ganyan, no. Yan, yung talagang sinashower siya ng ganyan. And kapag halimbawa naman pong bago pa, dapat po tingnan nyong mabuti kung tuyo na yung lupa bago kayo magdilig. Yan po yung talagang rules natin, ano. Pag tuyo na ang lupa, tsaka diligan ang jade para iwas fungus, iwas po sa talagang pagkatunaw ng kanilang mga stems, ano. At dapat po nating malaman na kapag tag-ulan at tag-araw, may mga iba't ibang pag-aalaga dyan sa jade, ano. Kapag tag-ulan po, talaga namang yan po yung times na nagtutunaw sila, no. So importante na isprayan po sila ng fungicide. Pwede po twice a month, ano. At pwedeng isalit din po yan sa insecticides, ano, kasi meron din namang pong nabubuo na aphids or mealybugs dun sa kanilang mga stem, ano. So pwede nyo salitin yan. For example, ngayon magdilig kayo ng
fungicide, after 15 days insecticide naman, tapos after 15 days pwede po ulitin nyo yung fungicides, no? So ganyan po yung interval ng pagdidig ng mga fungicides, ano. Sa fungicides po pwede kayong gumamit ng Dithane or pwede rin naman po kayong gumamit ng Turogi Blue, no. Kung mapapansin nyo po, may mga jade po na merong mga blue dun sa kanyang pinakadahon. Yan po yung pwede nyong gamitin, ano, para iwas problema din po. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating video at nalaman nyo na yung ilang pointers lang naman, ano, sa pag-aalaga ng jade plant, ano. And I'm sure and I hope and I pray na sana sa susunod na i-comment nyo dito, nabuhayan na kayo ng jade, okay yung jade ko, gumanda yung jade ko, no, sa ilang pointers na yan. And ako po, wini-wish ko, ano, na sana natututo kayo at napapag-aralan nyo yung mga halaman nyo habang lumilipas yung panahon, ano. Lagi po tumutok sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe at gustong-gusto po yung mga ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!